Magandang araw po sa lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Bianca. Gusto ko pong ibahaging kwento ng aking buhay, kung saan sinubok ng panahon ng aking puso at pagkatao para sa isang sakripisyo na siyang nagdala rin sa akin pabalik sa mga taong nagmamahal sa akin ng lubos. Matapos ng 5 taon, sana po'y magbigay ng inspirasyon at saya ang aming kwento. Halos malula si Bianca habang inilibot ang tingin sa kwarto na magiging silid-aralan ng anak ng boss niya. Sosyal ang bawat gamit, mula sa naglalakihang bookshelves hanggang sa mga mamahaling gadgets para sa pag-aaral. Ngunit mas ramdam na ramdam ni Bianca ang kaba sa dibdib habang nakatayo sa tapat ng lalaking nakikita lang niya noon sa mga TV news at business magazines. Si Elias Alejandro, ang kilalang CEO na tila kayang basahin ng buong pagkatao mo sa isang matalim na tingin lang. May gusto ka bang itanong, Bianca? Sir Elias, meron po. Gusto ko lang po sanang itanong kung bakit akong pinili niyo para maging private tutor ng anak niyo? Alam niyo naman po siguro na tinanggal ako sa huli kong pinagtatrabaho ang school at muntik pa akong mawala ng lisensya. Wala pang 1 buwan simula nang masisante si Bianca sa dating elementary school na pinagtatrabahuan niya bilang guro. Matapos ang isang malaking kaguluhan, puwersahan siyang napaalis ng mismong principal matapos siyang i-frame up sa isang bagay na hindi niya naman ginawa. Alam kong dahilan kung bakit ka nasisante, Bianca. Pero alam ko rin ang totoong kwento. Alam ko ikaw ang nagtangkang magbulgar ng pangungurakot ng school principal niyo. Kaya ginawa nila ang lahat para mapatahimik ka. Natigilan si Bianca. Hindi niya akalaing mag-aaksaya ng panahon ng isang sikat na bilyonaryo para alamin ang katotohanan sa kanyang nakaraan. Gusto ko ang pinakamagaling para sa anak ko. At hindi lang skills ang hinahanap ko sa isang empleyado. Importante rin sa akin ang character. Kaya kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan ko. Yung hindi takot lumaban sa mali. At nakita ko yun sa'yo. Hindi pa rin nakasagot si Bianca dala ng pagkamangha. Inakala niya na magtatapos na ang profesional niyang buhay simula nang masisante siya dahil wala ng paaralan ang tumatanggap sa kanya. Ngunit tila hulog ng langit ang isang Elias Alejandro na hindi lamang siya binigyan ng trabahong may malaking pasahod, may tiwala pa ito sa kakayahan niya. Ngunit naputol ang pag-iisip ni Bianca nang mapansin niya ang batang nakadungaw sa pinto. Alam niyang ang batang ito ay si Leo, ang anak ng bilyonaryo at ang magiging estudyante niya. Leo, pasok ka rito. Kilalanin mong bago mong teacher. Dahan-dahang lumapit ang bata pero halatang mailap ito at takot sa ibang tao. Agad itong nagtago sa gilid ng kanyang ama. Sa hindi mawaring dahilan, nakaramdam si Bianca ng saya sa kanyang puso nang makita si Leo. Hindi naman siya sobrang mahilig sa mga bata, ngunit iba ang sayang dulot sa kanya ng napaka-cute na si Leo. Para gumaan ang loob ng bata, dahan-dahang lumuhod si Bianca para magpantay ang tingin nila. Binuksan niya ang kanyang bag at may kinuha rito. Hello Leo, ako si Teacher Bianca. Gumawa ako ng chocolate para sa'yo. Masarap to, gusto mo? Lumiwanag ang inosenteng mukha ni Leo nang makitang matamis na pasalubong. Maingat niya itong tinanggap at nahihiyang ngumiti sa dalaga. Salamat po, Teacher Bianca. Bulong ng bata. Tumayo naman si Bianca at tumingin muli kay Elias nang may malaking pasasalamat at determinasyon. Maraming salamat po sa tiwala niyo, Sir Elias. Pangako po, gagawin ko ang lahat para kay Leo. Pagbubutihin ko po ang trabaho ko para hindi masayang ang tiwala na binigay niyo sa akin. Tumangulang ng bahagya ang bilyonaryo at bahagyang ginulong buhok ni Leo na may ngiti pa rin sa labi. Ngunit sa mga sandaling yon, walang kamalay-malay si Bianca na ang simpleng pagtanggap sa trabahong ito ang tuluyang magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Naging masiglang simula ng unang araw ni Bianca bilang pribadong guro sa mansyon. Maaga siyang dumating upang ihanda ang mga makukulay na flashcards, mga libro at mga krayola sa ibabaw ng mesa. Bago tuluyang umalis si Elias para sa kanyang kumpanya, dumaan muna ito sa study room upang magbilin. Gusto ko matuto sa Bianca, pero huwag mo siyang biglain. Leo is smart, pero madali siyang ma-pressure kapag masyadong seryoso ang paligid. Opo, Sir Elias.
Huwag kayong mag-alala. Dadaanin po natin sa mga laro at kwentong lessons para maging masaya ang pag-aaral niya. Nang umalis ang bilyonaryo ay naiwan silang dalawa ni Leo sa kwarto. Nung unay nahihiya pa ang 4 na taong gulang na bata. Ngunit dahil sa pagpapasensya at malambing na pakikitungo ni Bianca ay unti-unti rin itong nakuha sa mga makukulay na larawan si Leo. Leo, tingnan mo kung anong meron si Teacher Bianca dito. Malambing na tawag ni Bianca. Inilabas niya ang 5 maliliit at makukulay na laruang kotse. May mga bagong kotse ako rito. Gusto nilang pumasok sa garahe pero kailangan natin silang bilangin. Tulungan mo ako, okay? Dahan-dahang tumango si Leo at lumapit sa mesa, halatang unti-unti nang nawawala ang hiya nito sa kanyang bagong guro. Sige nga, iligay natin ang mga kulay blue na kotse sa unahan. Sabihan mo ko sa pagbilang, Leo. Ani Bianca habang inuusog ang mga laruan. 1, 2, 3. Masayang sagot ni Leo nang maitabing 3 asul na sasakyan. Magaling! Ngayon, paano kung may dumating pa na 2 pulang kotse para makipaglaro sa kanila? Ipasok natin sila sa garahe. Bilangin natin ulit silang lahat para malaman natin kung kasya sila. 1, 2, 3, 4, 5. 5 silang lahat, Teacher Bianca. Masiglang sigaw ng bata habang nakatingala sa kanya na may malaking ngiti. Wow, perfect! Ang talino mo naman, Leo. Mukhang walang kahirap-hirap tong warm-up lesson para sa'yo. Tuwang-tuwa si Bianca dahil napakabilis makaintindi ng bata. Binigyan niya ito ng isang masayang high five na lalong nagpatawa kay Leo. Ipinagpatuloy nila ang laro gamit ang iba't ibang hugis at mga blocks. Nakita ni Bianca na sadyang mabilis sa math si Leo. Ngunit makalipas ang halos 2 oras na pagbibilang at pagsusulat, napansin niyang medyo matamlay na ang bata at madalas nang humikab. Doon niya biglang naalala ang ginawa niyang merienda kaninang madaling araw bago siya umalis ng bahay. Leo, nagustuhan mo ba yung chocolates na binigay ko sa'yo kahapon? Opo, Teacher Bianca. Ang sarap po. Kayo po ba talagang gumawa nun? Oo naman. At dahil napakahusay mo ngayon sa math, may surprise ulit si teacher sa'yo. Nag-bake ako ng muffins para sa merienda nating 2. Kinuha ni Bianca ang isang maliit na Tupperware mula sa kanyang bag at binuksan ito. Amoy na amoy ang bango ng bagong baked muffin na may hinalong konting peanut butter para maging mas malas at mabango. Masayang kumuha si Leo ng isa at kumagat ng malaki dahil nagugutom na rin ito sa pag-aaral. Ang sarap po, Teacher Bianca! Wika ng bata habang punong-puno ng pagkain ng kanyang bibig. Ngunit hindi pa tuluyang nauubos ni Leo ang unang piraso ng tinapay na bigla na lang nitong nabitawan ng hawak na merienda. Nagsimula itong umubo ng malakas at napahawak sa kanyang sariling leeg gamit ang 2 kamay. Teacher? Nanlaki ang mga mata ni Bianca nang makitang namumula ang buong mukha ng bata at nahihirapan itong huminga. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagsilabasan ng malalaking mapupulang pintal sa kanyang mga braso at leeg. Doon na tuluyang nagpanik si Bianca. Leo? Leo, ano nangyayari sa'yo? May masakit ba? Tulong! Tulong! Hinihingal si Leo at tila hindi na makapagsalita habang lumuluha mga mata nito nang dumating ang mga katulong. At sa kanila lamang nalaman ni Bianca na may matindi at mapanganib palang allergy sa mani si Leo. Dali na natin agad sa ospital yung bata! Hindi na naghintay si Bianca. Siya na mismong nagbuhat kay Leo habang ang mga katulong naman ang kumuha sa gamot ng bata. Mabilis silang sumakay sa sasakyan at nagtungo sa pinakamalapit na ospital. Habang naghihintay sa labas ng emergency room, basang-basa ng luhang mukha ni Bianca. Hindi siya mapakali. Pabalik-balik siya sa paglalakad sa malamig na sahig habang nanginginig ang buong katawan sa tindi ng takot at pag-aalala para sa buhay ng batang napahamak dahil sa kapabayaan niya. Diyos ko, kasalanan ko talaga to. Nalagot ako nito. Ilang sandali pa ay narinig niya ang mabibilis at mabibigat na yabag sa pasilyo ng ospital. Pag-angat ng kanyang tingin ay nakita niya si Elias. Gulong-gulong buhok nito, wala ng kanyang coat.
At bakas ang matinding takot na may halong galit sa kanyang mga mata. Dire-diretso itong lumapit kay Bianca. Anong nangyari? Anong ginawa mo sa anak ko? Sir, nagmerienda po kami ng muffins. Hindi ko po alam na magkakaganon siya. Muffins? May mani ba ang binigay mo sa kanya? May mulubang allergy si Leo sa mani, Bianca. Hindi mo ba binasa ang health profiles na iniwan ko sa ibabaw ng desk mo bago ka nagsimula? Natigilan si Bianca. Tila umurong ang kanyang dila, tuluyan siyang nawalan ng salita. Sa pagmamadali niya kanina na ihanda ang mga gagamitin sa pagtuturo, hindi na niya napansin ang iba pang mga papeles na nakalapag sa mesa. I'm sorry, sir. Patawad po. Unang araw mo palang, Bianca. Paano ko ipagkakatiwala sa iyong kaligtasan ng anak ko? Kung sa simpleng pagkain lang ay muntik mo na siyang may pahamak. Hindi na nakasagot pa si Bianca. Napayuko na lamang siya sa harap ng bilyonaryo. Punong-puno ng takot, hiya at matinding pagsisisi ang kanyang puso. Ramdam niya ang pagbagsak ng kanyang buong mundo. Sa isang napakalaking pagkakamali, alam niyang tuluyan na niyang sinira ang nag-iisa at pinakamalaking pag-asa niya na magkaroon sana ng stable na trabaho upang matulungan ang kanyang pamilya. Matapos ang tila walang katapusang oras na paghihintay at pag-iyak sa hallway ng ospital, sa wakas ay nakahanap din si Bianca ng pagkakataon na makausap si Leo matapos itong magkamalay. Inaasahan na ni Bianca na makakakita siya ng galit o takot mula sa bata, ngunit laking gulat niya nang makita siya ni Leo. Isang inosenteng ngiti ang sumalubong sa kanya. Ang reaksyong yun ng bata ay mas lalong nagpadurog sa puso ni Bianca. Hindi siya makapaniwalang nakangiti pa rin si Leo sa kanya sa kabila ng katangahang nagawa niya kanina. Teacher Bianca, andito po pala kayo? Lumapit si Bianca sa gilid ng kama at maingat na hinawakan ng kamay ng bata. Leo, sorry talaga. Patawarin mo si Teacher Bianca. Hindi ko sinasadya na pakainin ka ng peanut butter. Hindi ko nabasa na allergic ka pala sa mani. Basag ang boses na panimula ni Bianca habang pilit na pinipigilan ang muling pagbuhos ng luha. Ayos lang po, Teacher Bianca. Ang sarap nga po ng muffin na ginawa niyo eh. Kaso, sayang po. Hindi ko na pwedeng kainin ulit yun. Natawa ng bahagya si Bianca sa kabila ng kanyang mabigat na nararamdaman. Sabay tango. Huwag ka mag-alala. Sa susunod, gagawin kita ng iba pang flavors. Yung walang mani at masarap pa dun. Pangako yan. Talaga po? Promise po ah. Oo naman. Ano bang gusto mo? Blueberry, strawberry, chocolate? Gusto ko po lahat. Muling natawa si Bianca at napahawak na lamang sa pisngi ng bata. Hindi alam ng dalawa sa may siwang ng bahagyang nakabukas na pinto ay tahimik na nakatayo si Elias. Seryoso lang nitong pinapanood ang tagpo sa loob ng kwarto at piniling wag munang pumasok o umistorbo sa kanila. Alam mo ba, Leo? May anak din akong lalaki. Kung kasama ko siya ngayon, siguro kasing edad mo na rin siya. Malumanay na kwento ni Bianca. Binuksan niya ang kanyang bag at maingat na inilabas ang isang luma at medyo kupas ng ultrasound photo upang ipakita sa bata. 5 taon ang nakakaraan simula nang mangyaring lahat. Wala pang trabaho si Bianca at lubog sa utang ang kanyang pamilya. Para magkaroon ng sapat na pera para makapag-board exam at masuportahan ng kanyang mga nakababatang kapatid, pumayag siyang maging surrogate mother sa isang kliyente. Hindi niya kailanman nakilala kung sinong anonymous na taong yon, pero sigurado si Bianca na napakayaman nito. At alam niya sa kanyang sarili na nasa mas magandang buhay at maayos na kalagayan ang kanyang anak ngayon sa piling ng mga mayayaman nitong magulang na nagbayad sa kanya. Nasaan na po siya ngayon, teacher? Nasa mas magandang lugar na siya, Leo. Sigurado ko dun. Sa labas ng pinto, narinig ni Elias ang huling sinabi ng dalaga. Agad na nag-ibang takbo ng isip ng bilyonaryo. Sa mga sandaling yon, otomatikong inisip ni Elias na namatayan ng anak si Bianca. Biglang napalitan ng matinding guilt at awa ang galit na nararamdaman niya para sa dalaga kanina. Daddy! Biglang tawag ni Leo nang mapalingon ito sa may pintuan.
Nataranta si Bianca. Mabilis niyang tinagong ultrasound photo sa kanyang bag at napatayo ng tuwid. Binalot siya ng takot na baka pagalitan na naman siya ni Elias dahil pumasok siya sa kwarto nang walang paalam. Ngunit sa halip na magalit, kalmadong lumapit si Elias sa kama. Inayos niya ang kumot ng anak. Hinalikan nito sa noo at inabot ang mga pagkaing hiniling nito sa kanya kanina. Pagkatapos ay lumingon siya kay Bianca. Bianca, pwedeng lumabas muna tayo? Naglakad silang dalawa patungo sa isang tahimik na waiting area kung saan may nakatayong vending machine. Naghulog ng barya si Elias at pumili ng isang canned coffee at fruit juice. Inabot niya ang fruit juice kay Bianca. Pasensya ka na kanina. Kung napagtaasan kita ng boses. Literal na natigilan si Bianca. Hindi niya akalaing hihingi ng paumanhin sa kanya si Elias. Nako Sir Elias, huwag po kayong mag-sorry. Kasalanan ko naman po talaga. Kung naging mas maingat lang sana ako at binasa yung mga papel. Hindi ko ma-imagine kung anong mangyayari sa akin kapag nawala si Leo, Bianca. Mahal na mahal kong anak ko. Kaya kaya kong gawin ng kahit na ano para sa kanya. Narinig ko kanina yung usapan niyo ni Leo. I'm sorry for your loss. Nakikiramay ako. Nanlaki ang mga mata ni Bianca sa narinig. Doon niya tuluyang na-realize na malubha ang naging misunderstanding ni Elias. Akala nito'y pumanaw na ang anak niya. Akma niya sanang itatama ang bilyonaryo, ngunit bigla siyang nakaramdam ng takot sa kanyang dibdib. Baka kapag nalaman ni Elias na nagbuntis siya para sa ibang tao, kapalit ng pera ay husgahan o maliitin siya nito. Kaya naman, pinili na lang ni Bianca na manahimik at hayaan ang maling akala nito. Salamat Sir Elias. Okay naman na po ako ngayon. Sana magpatuloy ka pa rin sa pagtuturo kay Leo. Mukhang gusto-gusto ka ng anak ko. Ibig sabihin, sir, hindi niyo po ako sinisisante? Oo, basta't mag-iingat ka na sa susunod. Parang nabunutan ng tinig si Bianca sa narinig. Ang akala niyang katapusan ng kanyang pangarap na magkaroon ng maayos na trabaho may pagkakataon pa palang maisalba. Hindi niya napigilang mapangiti ng malawak dahil sa labis na pasasalamat. Opo sir. Salamat Sir Elias. Maraming salamat po. Akmang lalapit pa sana si Bianca at yayakap kay Elias dahil sa sobrang saya ngunit agad siyang natigilan ng matauhan. Sa halip, marahang tumalon-talon na lamang si Bianca ng mag-isa para ipagdiwang ang kasiyahan niya. Nang makita ni Elias ang reaksyon ng dalaga, sa unang pagkakataon ay sumilay din ang isang napakanipis at bahagyang ngiti sa mga labi ng seryosong bilyonaryo. Mabilis na lumipas sa mga araw matapos ang nangyari sa ospital. Sa kabutihang palad, nanatili si Bianca bilang pribadong guro ni Leo at naging napakaayos ng takbo na kanyang pagtuturo. Habang tumatagal ay hindi lang siya mas napapalapit sa bata. Unti-unti niya ring nare-realize na mabuting tao talaga si Elias. Sa kabila ng pagiging seryoso at cold nito sa trabaho, nakita ni Bianca ang sipag at pagmamahal nito bilang ama, kaya naman hindi niya maiwasang hangaan ng husto si Elias. Ngunit sadyang walang permanenteng kapayapaan sa mundo. Isang hapon, habang masayang nagtuturo si Bianca ng kanilang science lesson kay Leo sa hardin ng mansyon, biglang may dumating na isang hindi kilalang babae. Naku po, nandito na siya. Bulong ni Leo na lalong pumukaw sa atensyon ni Bianca. Hey, pakitabi nga nitong mga luman yung dekorasyon sa harap ng pinto. Nakakairita sa mata. At ikaw Manang, ikuha mo ako ng ice espresso ngayon din. Make sure na non-fat milk ang gagamitin nyo dahil ayaw kong masirang diet ko. Bilis! Naka-designer dress ito, may suot na malaking sunglasses at bitbit ang isang mamahaling branded bag habang walang tigil ang pagpaypay sa sarili. Pagkababa ng kanyang shades, napalingon si Amanda sa gawin ng hardin kung nasan sina Bianca at Leo na nag-aaral. Agad na nagbagong mukha nito, na tila ba nakakita ng isang malaking dumi na sumisira sa magandang tanawin ng mansyon. Maarte nitong itinaas ng konti ang kanyang palda para hindi sumayad sa damuhan habang mabilis na naglalakad palapit sa pwesto nila, habang ang kanyang takong ay pilit na bumabaon sa lupa. Oh, look who's here. Hi, Leo.
plastic na bati ni Amanda sabay baling agad kay Bianca gamit ang kanyang pinakamataray na boses. And who are you? Ano ginagawa mo dito sa bahay ni Elias? Magandang hapon po, ma'am. Ako po si Bianca, ang kinuhang private tutor ni Sir Elias para kay Leo. Matapos marinig yon, ay napabuntong hininga si Amanda. Okay, a nobody. Alis na ako. Naglakad na lamang palayo si Amanda na tila dismayado pa. Napangiwi naman si Bianca sa kanyang nasaksihan. Leo, sino yon? Si Tita Amanda po. Magiging stepmother ko raw po siya, sabi ni na lolo't lola. Gusto po kasi nila napakasalan siya ni Daddy. Lalong nakahinga ng maluwag si Bianca nang marinig ang sagot ng bata. Nako, mabuti naman. Akala ko pa naman siya ang nanay mo. Bahagyang natawa si Leo at lumapit kay Bianca upang bumulong. Ayoko po siyang maging mami. Ang arte niya po, tang sungit. Oo nga pansin ko rin. Leo, bakit magpapakasalan daddy mo? Nasaan ba ang totoong mami mo? Kung okay lang na malaman. Hindi ko po alam, Teacher Bianca. Paanong hindi mo alam? Hindi mo ba siya nakikita? Hindi ko pa po siya nakakausap o nakikita. Sabi po kasi ni Daddy, papaliwanag niya na lang pong lahat sa akin kapag malaki na ako. Kaya po hanggang ngayon, hindi ko pa rin po alam kung nasan siya. Napatango na lang si Bianca kahit na medyo naguluhan siya sa sitwasyon ng mag-ama. Habang malalim ang iniisip ni Bianca, narinig nila ang pamilyar na tunog ng makina ng kotse sa tapat ng gate. Dumating na si Elias. Agad na binitawan ni Leo ang kanyang mga krayola at tumakbo para salubungin ang kanyang ama. Mabilis naman siyang sinundan ni Bianca. Daddy! Ang anak ko! Come here! Daddy, ang dami ko pang natutunan ngayon. Laging mabuting bata ba tong bata to ngayon, Teacher Bianca? Opo, Sir Elias. Sobrang galing niya nga po sa science kanina Daddy, look! Did you know that flowers have fate? Sabi ni Teacher Bianca, roots daw po ang tawag dun. Dun daw po umiinom ng water yung flowers. Kaya kailangan silang diligan araw-araw para hindi sila mauhaw. Bahagyang natawa si Elias at muling hinawakan ang kamay ng anak. Talaga? May paa pala mga bulaklak. Apa, tsaka Daddy, nakakita rin kami ng caterpillar kanina sa dahon. Ganito po siya kalaki Tinaas pa ni Leo ang kanyang maliit na hintuturo para ipakitang sukat nito kay Elias. Sabi ni Teacher Bianca, matakaw daw po yun sa leaves. Tapos matutulog siya sa loob ng maliit na bahay. Pagising niya, magkakaroon na siya ng wings at magiging butterfly na lumilipad. Wow! Ang dami palang tinuro sa'yo ni Teacher Bianca ngayon Ani Elias, sabay sulyap kay Bianca na may kasamang malambot at mapagpasalamat na tingin. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakad papasok, biglang natigil ang tawa ni Leo nang matanaw ang pinto ng sala. Biglang hinatak ng bata ang polo ng kanyang ama at inilapit ang bibig nito para bumulong. Sapat na ang bulong na yon para biglang magbagong timpla ng mukha ng bilyonaryo. Biglang naglahong kanyang malambot ng ngiti at bumalik na naman ang kanyang seryoso at malamig na aura. Daddy, dun ka po matulog sa kwarto ko mamayang gabi Seryosong pakiusap ng bata habang nakatingin sa kanyang ama. Nagtaka naman si Elias sa biglang hiling ng anak. Bakit naman, Leo? May masakit ba sa'yo? Kasi po nandiyan na naman sa loob si Tita Amanda. Sigurado po kasi nalulukso sisingit na naman siya sa kwarto mo mamayang gabi para makipaglaro sa iyo, Daddy. Ayoko po ng ganun. Gusto ko po na tayo lang naglalaro, Daddy. Dahil sa narinig, halos mabulunan si Bianca sa sarili niyang laway. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at tuluyan siyang napahalakak ng malakas dahil sa sinabi ng inosenteng si Leo. Pulang-pula naman sa matinding hiya si Elias habang nakatingin sa tumatawang dalaga. Agad siyang humarap kay Bianca para magpaliwanag at isalbang natitira niyang dignidad. Bianca, maling iniisip mo. Wala kaming ginagawang ganun na babaeng yun. Hindi ko siya gusto sa ganung paraan.
Lalong natuwa si Bianca sa naging reaksyon ng kanyang seryosong amo. Tumangu-tangu siya habang pinupunasan ng luha sa kanyang mga mata dahil sa katatawanan. Ako po Sir Elias, naiintindihan ko naman po. Wala naman po dapat ikahiya doon. Total, nasa tamang edad naman na kayong dalawa. Bianca, seryoso ko. Walang nangyayari sa amin. Para takasan na nakakatawang sitwasyon, biglang hinawakan ni Leo ang kamay ng kanyang guro. Teacher Bianca, tulungan na po kita magayos ng mga gamit mo sa study room para makauwi ka na. Magandang idea yan, Leo. Tara? Sagot ni Bianca habang nagpapatianod sa hila ng bata. Teka, sandali lang. Naiwang naman nakatayo si Elias sa pasilyo. Tila bigong-bigo na ipagtanggol ang kanyang sarili. Wala na siyang nagawa kundi ang magkamot na lang sa kanyang ulo habang pinapanood na nagtatawanan sina Bianca at Leo. Kinabukasan, nagsimula ang hapon sa isang matinding diskusyon sa pagitan nila Amanda at Elias. Elias, please listen to me for once. Isang gabi lang naman to. Pagmamakaawa ni Amanda habang pabalik-balik sa paglakad sa harap ng bilyonaryo. Kailangan nating magpakita sa charity gala na magkasama. Para may ipakita sa lahat na walang problema sa atin. Ang dami na kasing kumakalat na chismis sa mga business blogs. Kasyo canceled na raw itong kasal natin. Sinabi ko na ang sagot ko sa iyo, Amanda. May pangako kay Leo ngayon. Nangako ko sa kanya na lalabas kami para kainin ang paborito niyang sundae. Pagkatapos ng klase niya, hindi ko galing sumira ng pangako. Lalo na kung saan ako. My God, Elias! Isang ice cream lang yan. Pwede mo naman siyang bilhan na lang o kaya ipa-deliver dito sa bahay niyo. Pero itong gala night na to, business at reputasyon ng mga kumpanya natin na nakasalalay dito. Hindi mo ba kayang mag-adjust kahit ngayon lang? Sa loob ng study room, dahan-dahang ibinaba ni Bianca ang hawak niyang worksheet. Malinaw na malinaw ang bawat salita mula sa labas dahil hindi naman nakasara ng buo ang pinto ng silid. Lumingon siya kay Leo na kasalukuyang nakaupo sa kanyang maliit na upuan habang tahimik na nagkukulay ng kanyang drawing book gamit ang pulang Crayola. Leo, okay ka lang ba? Gusto mo bang lakasan natin ang music dito para hindi mo sila marinig? Tumingala sa kanya si Leo. Sa halip na umiyak o magtago, binigyan siya ng bata ng isang napaka-inosenteng ngiti na parang walang nangyayaring gulo sa labas ng kwarto. Hindi na po, Teacher Bianca. Okay lang po ako. Palagi naman pong ganyan si Tita Amanda kapag pumupunta siya dito. Sorry na po kay Daddy. Alam ko naman pong hindi niya i-break ang promise niya. Nasaktan si Bianca para sa bata habang pinagmamasdan ang maamo nitong muka. Sa murang edad na 4 na taon, parang masyado nang maagang nasasanay si Leo sa mga ganitong klaseng tensyon ng mga matatanda. Sa labas, halatang sumuko na rin si Amanda dahil alam niyang hindi niya talaga kayang pasunurin ang matigas na pasya ng bilyonaryo. Fine! Kung ayaw mong sumama, edi sige! Pero wag mo kong sisisihin kapag nagkaroon ng problema sa mga investors mo sa susunod na linggo! Galit na sigaw ni Amanda habang marahas na naupo sa malawak na sofa sa sala. Binuksan niya ang kanyang laptop at padabog na inilatag ang kanyang mga papeles sa lamesa para doon na lang muna magpalipas ng oras at magtrabaho. Habang si Elias naman ay tahimik na umakyat muna sa kanyang opisina sa itaas upang umiwas sa gulo. Makalipas ang 2 oras, natapos na rin ang klase ni Leo. Dahil may huling tinatapos na virtual meeting si Elias sa kanyang sariling kwarto, nagpa siya muna si Bianca na manatili sa sala para samahan ng bata para hindi ito mainip sa paghihintay. Inabutan si Leo ng kasambahay ng kanyang paboritong strawberry smoothie drink na may makapal na cream sa ibabaw. Teacher Bianca, abulin mo ako! Masayang sigaw ni Leo habang hawak ang kanyang baso. Nagsimula siyang magtatakbo sa malawak na espasyo ng sala habang umiikot sa paligid ng mga kasangkapan. Leo, dahan-dahan lang sa pagtakbo. Baka matapon ang dala mo. Hindi po yan matatapon. Mabilis po ako tumakbo. Humahalakhak na sagot ni Leo habang paalis ang kanyang mga hakbang. Pero sa kanyang pag-ikot malapit sa sofa kung saan seryosong nagbabasa ng mga company emails si Amanda,
Hindi napansin ni Leo ang medyo nakataas na dulo ng makapal na carpet, kaya bigla itong natapilok. Nawala ng balanse ang bata at sa kanyang pagkadulas, nabitawan niyang hawak na baso at diretsong lumipad ang malagkit na strawberry smoothie sa ibabaw ng lamesa. Natapon ng malaking bahagi nito sa mamahaling designer dress ni Amanda. Habang ang natitirang likido ay dumiretso sa keyboard ng laptop nito at sa mga nakalatag nitong importanteng dokumento. "What the hell? Look what you did, you stupid child!" Tili ni Amanda na agad na patayo mula sa sofa. Nanginginig sa sobrang galit na tiningnan ni Amanda ang kanyang basang damit bago ibinaling ang tingin sa kanyang laptop na unti-unti nang nagsha-shutdown dahil nabasa ang loob nito. "Sira na mga files ko! Oh my God! Napakasalit mo talagang bata ka!" "Sorry po, Tita Amanda." "Anong sorry? Mababalik ba ng sorry mo yung mga files sa loob ng laptop ko?" Mabilis na tumakbo si Bianca at lumuhod sa harap ni Leo upang pakalmahin ang umiiyak na bata. "Ma'am Amanda, pasensya na po talaga. Hindi po sinasadya ng batang nangyari. Naglalaro lang po kami at aksidente lang po talagang lahat." "Bakit ka ba nangyayaalam? Isang hamak na naghihirap na tutor ka lang dito. At itong batang to, kulang talaga sa disiplina dahil walang kwentang nagluwal sa kanya. No wonder kung bakit mabilis ka ring ipinalit sa pera ng totoong nanay mo nung sanggol ka pa lang. Dahil sa totoo lang, wala namang may gusto sa isang katulad mo na..." "Amanda, tama na!" Isang napakalakas at galit na boses ang biglang pumutol sa sasabihin ni Amanda. Paglingon nila ay naroon si Elias. Mas mabilis sa mga hakbang nito ngayon at baka sa kanyang muka ang matinding galit na ngayon lang nakita ni Bianca. Lumapit si Elias sa kanila at marahas na hinawakan ang braso ni Amanda para patigilin ito. Bago ito binigyan ng isang napakatulis na tingin na tila ba isang huling babala para sa kanyang kaligtasan sa loob ng mansyong yon. "Umalis ka na sa bahay ko, Amanda. Ngayon din, bago ko pa makalimutan na babaeng kausap ko." Natakot ang husto si Amanda sa nakitang reaksyon ng bilyonaryo. Kaya kahit galit na galit ay padabog niyang kinuha ang kanyang basang laptop at bag bago mabilis na nagmarcha palabas ng pinto ng mansyon. Nang makaalis ang babae, agad na lumuhod si Elias sa sahig para harapin ang kanyang anak. Nawala ang galit sa kanyang mukha at napalitan ng matinding pag-aalala. Maingat niyang binuhat si Leo. "Nandito na si Daddy, Leo. Huwag mong intindihin yung mga sinabi ni Tita Amanda mo. Nagsisinungaling lang siya." Tumayo si Elias habang karga ang bata patungo sa itaas upang dalhin ito sa isang mas tahimik na silid. Mabilis namang pinulot ni Bianca ang mga naiwang laruan ng bata at tahimik na sumunod sa mag-ama para masigurong okay ang kalagayan ng kanyang estudyante pagkatapos ng tindi ng takot na dulot ni Amanda. Ilang oras matapos ang kaguluhan sa mansyon, nasa isang sikat na ice cream parlor na si Bianca kasamang mag-ama. Sa katunayan, hindi naman talaga dapat kasama si Bianca sa lakad na ito. Magpapaalam na sana siya kanina pagkatapos mapakalma si Leo. Pero umiyak ang bata at mahigpit na humawak sa kanyang kamay. Gusto kasi ni Leo na kasama ang kanyang guro sa pagkain ng ice cream. Wala namang nagawa si Bianca kundi ang magpatianod nang buksan na rin ni Elias ang pinto ng kotse para sa kanya na may kasamang simpleng pagtango. "No wonder kung bakit mabilis ka ring ipinalit sa pera ang totoong nanay mo nung sanggol ka pa lang." Habang pinagmamasdan ni Bianca ang kanyang estudyante, kitang-kita na nakalimutan na ng bata ang lahat ng masasakit na salitang binato sa kanya ni Amanda kanina. Pero para kay Bianca, hindi niya magawang alisin sa kanyang isip ang mga narinig. "Ate Bianca, ayaw niyo po yung flavor ng sayo?" Nabalik sa realidad si Bianca nang marinig ang maliit na boses ni Leo. Napatingin siya sa kanyang sariling baso ng ice cream na unti-unti na palang natutunaw dahil hindi niya pa ito nagagalaw. Hindi naman Leo. May bigla lang akong naalala." Inayos niya ang kanyang upuan at bahagyang humarap kay Elias na tahimik lang na nakaupo sa tapat nila habang may hawak na iced coffee. "Sir Elias, maraming salamat po pala sa pagpapasama sa akin dito Pasensya na rin po kung naging storbo po ako sa inyong mag-ama." "Hindi ka naman storbo, Bianca.
Mas okay nga na may kasama kami rito. Mas sumasaya si Leo kapag kasama ka namin. Bago pa man makasagot si Bianca, biglang itinaas ni Leo ang kanyang kutsara na may malaking subo ng strawberry ice cream. Ate Bianca, taste mo po. Masarap po yung flavor ng sa akin. Excited na utos ng bata habang inilalapit ang kutsara sa labi ng kanyang guro. Natawa naman si Bianca sa kakulitan ng bata. Hindi na siya nag-atubili at masayang kinain ng ice cream mula sa kutsara nito. Wow! Oo nga, Leo. Ang sarap nga. Pagkahugot ng kutsara mula sa bibig ni Bianca, agad na humarap si Leo sa kanyang ama at itinaas muli ang parehong kutsara na may laman na uling ice cream. Daddy, ikaw din. Taste mo to. Literal na nanlaki ang mga mata ni Bianca sa nakita. Bigla siyang nakaramdam ng matinding gulat at walang pag-iisip na hinawakan ng maliit na braso ni Leo para pigilan ito sa pagsubo sa kanyang ama. Teka Leo, wag yan. Napatigil ang bata at naguluhan sa reaksyon ng kanyang guro. Pati si Elias ay natigilan din at napatingin sa hawak na kamay ni Bianca sa kanyang anak, bago lumipat ang kanyang tingin sa natatarantang mukha ng dalaga. Ilang segundo ng katahimikan ang lumipas bago biglang kumawala ang isang tawa mula kay Elias. Ito ang unang beses na narinig ni Bianca na tumawa ng ganoon ang kanyang striktong boss. Bakit ka ba sobrang natataranta dyan, Bianca? Wala naman akong virus. At sigurado rin naman akong malinis at wala kang kahit anong sakit. Bakit parang takot ka na gagamitin kong kutsara ni Leo na galing sa'yo? Oo nga po, Teacher Bianca. Kami ni Daddy, nag-share naman po kami ng kutsara. Mas lalong namula si Bianca. Nanatili siyang tahimik at mabilis na umiwas ng tingin habang halos magliyab ang kanyang mga pisngi sa sobrang hiya. Paano niya ba sasabihin sa bilyonaryo nang iniisip niya ay ang konsepto ng isang indirect kiss? Mas pipiliin niya na lang na manahimik at magpanggap na walang alam kaysa lalo siyang asarin ng kanyang napakagwapong amo. Teacher Bianca, galit ka po ba? Naku Leo, hindi ako galit. Paano ko naman magagawang magalit sa'yo? Kung hindi po kayo galit, kain na po tayo. Kasi gusto ko pa pong umorder ulit. Bahagyang natawa si Bianca at tumangunang marinig ang sinabi ni Leo. Masaya silang kumakain ng bata habang tahimik naman silang pinapanood ni Elias. Kitang-kita ng lalaki kung paano kumilos ang dalaga sa piling ng kanyang anak. Bawat pagpunas nito sa nadudungisang labi ni Leo ay puno ng ingat. Napakalambing ng boses nito at mukhang komportableng-komportable sila sa isa't isa. Sana kung magkakaroon man ng mami si Leo, maging kasing bait mo siya. Natigilan si Bianca nang marinig ang sinabi ni Elias. Mukhang hindi naman ito narinig ni Leo dahil abala ito sa pagkain. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Wala po bang nanay si Leo? Agad na natauhan si Elias nang marinig ang tanong ni Bianca. Sa pagkakataong ito, maging si Leo ay napatingin sa kanya. Siyempre meron. Ang ibig ko lang sabihin ay, sana maging kasing bait mo siya. Kasi matagal na kaming hindi nagkikita. At baka nagbago na siya. Daddy, nasan po ba talagang mami ko? Anak, di ba nag-promise ako sa'yo na ipapaliwanag ko kapag handa ka na? Hindi ka pa handa na malaman ang lahat sa ngayon. Kaya hindi mo pa muna pwedeng makilalang mami mo. Hindi naman umangal si Leo, ngunit baka sa mga mata nitong pagtataka na may bahid ng lungkot. Agad namang sumingit si Bianca upang ayusin ang sitwasyon. Wow! Mukhang masarap yung mint chocolate. Tingnan mo Leo, kalalagay lang nila oh. Nanlaki naman ang mga mata ni Leo nang makitang idinidisplay na mint chocolate flavor ng ice cream. Teacher Bianca, bagong flavor po yan. Yan po inaabangan ko ngayon. Tara po! Matapos hawakan ng kamay ni Bianca, hinila na siya ni Leo patungo sa counter upang agad-agad na umorder. Habang abala naman sa pakikipag-usap sa staff si Leo, hindi maiwasan ni Bianca ang mapalingon kay Elias na may bakas ng guilt at pangamba sa mukha.
Madilim na ngang nakauwi si Bianca galing sa ice cream parlor matapos ihatid ng mag-ama sa kanyang tinutuluyang bahay. Kahit pagod sa mga naganap na drama at tensyon sa mansyon, hindi gumaan ang kanyang pakiramdam habang iniisip ang mga huling naging takbo ng araw. Kinabukasan, araw ng linggo, kaya day off ni Bianca. Nagpasya siyang maglakad-lakad sa mall para magpalamig at mag-window shopping. Ngunit habang nag-iikot siya sa women's department ng isang malaking store, napansin niya ang isang pamilyar at matangkad na lalaki na nakatayo malapit sa display ng mga accessories. Si Sir Elias ba yun? Anong ginagawa niya dito? Nakaka-casual na pantaas lang ito pero halatang halata pa rin ang lakas na kanyang dating. Nakatayo ang bilyonaryo sa tapat ng mga pambabaeng scarf habang hawak ang dalawang magkaibang disenyo at halatang hindi makapili. Alam ko na. Baka bumibili ito ng regalo para kay Ma'am Amanda dahil sa naging matinding away nila kahapon. Ayaw na rin naman ni Bianca na makadagdag sa iniisip ng kanyang boss, kaya dahan-dahan siyang lumingon para maglakad palayo. Kaya lang, saktong pag-ikot niya ay lumingon din sa Elias at mabilis na nagtagpo ang kanilang mga mata. Agad na naglakad palapit sa kanyang lalaki. Bianca! Thank God. Tamang-tama. Kailangan ko ng tulong mo. Ay, kayo po pala sir. Bakit po? May problema ba? Bumuntong hininga si Elias at itinuro mga scarf na kanina pa niya tinititigan. Almost 30 minutes na ako nakatayo dahil hindi ako makapili ng magandang scarf para sa nanay ko. Malapit na kasi ang birthday niya. Pero lahat ng tinitingnan kong designs parang magkakamukha lang. Para sa nanay niyo po sir? Gulat na tanong ni Bianca. Oo, sino pa ba ang iba kong bibilhan? Wala naman akong kapatid na babae. Akala ko po kasi bumibili kayo ng scarf pang peace offering kay Ma'am Amanda dahil sa away niyo kahapon. Hindi ako gagawa ng ganong bagay, Bianca. Ayoko magbigay ng maling motibo o regalo sa isang babae na hindi ko naman kayang suklian ang nararamdaman. Respeto na lang din sa kanya yon. Natigilan si Bianca sa narinig. May kung anong humaplos sa puso niya dahil sa prinsipyo ng lalaki. Kahit gaano ito kasungit kay Amanda, ginagawa niya lang ito para hindi pa asahin ng babae. Pero sir, bakit po ba parang hindi niyo talaga gusto si Ma'am Amanda? Maganda naman po siya, mayaman at bagay na bagay sa estado niyo sa buhay. Hindi naman isang checklist sa negosyo ang pag-ibig, Bianca. Hindi siya tulad ng trabaho ko na kapag nakapasa ang mga nag-a-apply sa qualifications ay pwede mo na silang i-hire agad. Hindi ganun kadali yung pagdating sa pag-ibig. Kung ganun po, ang ibig niyo bang sabihin, ang nag-iisang babae lang na minahal niyo ng buo ay ang mami ni Leo? Biglang nabalot ng matinding katahimikan ng paligid. Ang kaninang relax na mukha ni Elias ay napalitan ng isang malalim at madilim na ekspresyon. Agad tuloy na nakaramdam ng pagsisisi si Bianca. Na-realize niya na sumobra na siya sa kanyang pagtatanong at pumasok sa isang napakasensitibong topic. Para mabura ang mabigat na atmosphere, mabilis na kumuha si Bianca ng isang eleganteng scarf na may simpleng kulay. Sir, tingnan niyo po to. Ito na lang pong kunin niyo. Maganda po ang bagsak ng tela at klasik ang kulay. Sigurado po akong babagay ito sa nanay niyo. Sige. Yan na lang kukunin ko. Matapos bayaran ng scarf sa counter, napansin ni Bianca na tahimik pa rin si Elias at tila mabigat pa rin ang dinadala nito dahil sa tanong niya kanina. Sir Elias, gutom na po ba kayo? Gusto niyo po ba na dalhin ko kayo sa paborito kong kainan na malapit dito? Libre ko na po, bilang pasasalamat na rin sa lahat ng tulong niyo. No Bianca, it's fine. Ako dapat ang manlibre sa'yo dahil naabala kita sa day off mo. Naku, huwag na pong matigas ang ulo, sir. Masarap po doon at minsan lang naman to. Pagpipilit ni Bianca. Bago pa makahirit ang lalaki, maingat na hinawakan ni Bianca ang dulo ng manggas ng polo ni Elias at marahan itong hinila patungo sa direksyon ng elevator. Si Elias na kilalang mailap at hindi basta-basta sumusunod sa kung sino ay natigilan. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Pero hinayaan niya lang ang kanyang katawan na magpatianod sa hila ng dalaga habang may kakaibang pakiramdam na nabubuo sa kanyang dibdib.
Dinala siya ni Bianca sa isang medyo mataong food court sa itaas na bahagi ng mall kung saan sikat ang isang lokal na kainan ng mga sizzling plates at extra spicy na putahe. Halatang-halata na hindi bagay ang mamahaling porma ni Elias sa simpleng lamesa at plastic na upuan. Kaya naman, pinagtinginan sila ng ilang mga tao roon. "Subukan niyo po to, sir. Ito ang pinakamasarap na sarsa rito. Medyo maanghang lang pero perfect po to," sabi ni Bianca, sabay lagay ng konting sauce sa pagkain ni Elias. Kumuha ng isang malaking subo si Elias para subukan ito. Ngunit sa unang nguya pa lang, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Sobrang anghang pala ng sausawa na yon para sa isang tulad niya na hindi sanay sa maanghang. Agad na namula ang kanyang muka hanggang sa kanyang mga tenga. At nagsimula siyang umubo ng sunod-sunod habang natatarantang naghahanap ng tubig. Water. Tubig. "Ay nako, Diyos ko po. Ito po, sir." Mabilis na nilagok ni Elias ang bote ng tubig. Kitang-kita niyang naluluhang mga mata ni Elias. Ngunit imbes na magalit, natawa lamang ang lalaki. Sobrang anghang. Pero sobrang sarap din. Saan naman lang na-inform mo ko na magliliyab pala sa anghang ang bibig ko. Natatawang saad ni Elias. Dahil sa kanyang reaksyon, hindi na napigilan ni Bianca ang kanyang sarili at tuluyan siyang napatawa. Mabilis niyang iniabot ang isa pang bote ng malamig na tubig at ilang pirasong tissue sa lalaki. "Pasensya na po, sir. Hindi ko po alam na mahina palang dila ng isang sikat na CEO sa maanghang." Inaasar mo ba ako? Alam mo bang masama sa kalusugan ang madalas na pagkain ng mga ganito kaanghang? Muling natawa si Bianca. "Hindi ko naman po kayo inaasar, sir. Biro lang." Ininom na lamang ni Elias ang tubig at dahan-dahang pinunasan ng kanyang muka. Habang nakatingin sa masayang muka ng dalaga, unti-unting nawala ang kanyang inis. Sa unang pagkakataon sa araw na yon, sumilay ang isang tunay at napakagwapong ngiti sa kanyang mga labi. Habang unti-unting kumakaunti ang mga tao sa paligid at natatapos silang kumain, biglang naging seryoso si Elias. Alam mo, Bianca, totoo nga ang sinasabi nila na mas bumibigat ang isang bagay kung ikaw lang pumapasan. "Bakit po, sir? May problema po ba kayo na gustong i-share sa akin?" Tingin ko naman pwede kitang pagkatiwalaan sa bagay na to, Bianca. Natigilan si Bianca at bahagyang nakaramdam ng kaba. Hindi niya alam kung anong aaminin sa kanya ni Elias. Ngunit alam niyang maaring isa itong sikreto na matagal na nitong kinikimkim. Tungkol to kay Leo. May nanay naman talaga si Leo, Bianca. Pero hindi ko siya naging kasintahan o karelasyon man lang. Hindi ko pa siya nakita kahit kailan. Kahit nung nanganak siya. Ang mga tauhan ko lang nag-ayos ng lahat ng papeles at bayarin. Paano po nangyari yun, sir? Parang imposible naman po. She was a surrogate, Bianca. Narinig yun ni Bianca at tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Literal na napatigil ang kanyang kamay na hawak ang kutsara. Nung una wala akong balak na magkaroon ng babae sa buhay ko. Lalo nang magkaroon ng anak. Pero kailangan kong harapin ang realidad na hindi ako habang buhay na ganito kalakas para sa legacy ng pamilya namin. Kung hindi ako magkakaroon ng tagapagmana, mapupunta sa wala ang lahat ng pinaghirapan ng kumpanya at ng mga magulang ko. Huminga ng malalim si Elias habang bakas ang pangungulila sa kanyang boses. Kaya kumuha ko ng surrogate. Nung una akala ko wala akong mararamdamang pagmamahal sa batang yon. Pero nung unang beses kong nahawakan si Leo, nung ipinanganak siya, doon nagbagong lahat. Bigla akong naramdaman na gusto ko siyang protektahan at ibigay sa kanya ang buong mundo. Pero ngayon na lumalaki na si Leo at nagsisimula nang maging curious sa mga bagay-bagay, hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding guilt. Dahil sa naging desisyon ko noon, hindi niya mararanasan na magkaroon ng isang kumpletong pamilya. Habang nagsasalita si Elias, napansin niyang tahimik lang si Bianca at unti-unti nang nangingilid ang mga luha sa mga mata nito. Kitang-kita niya na para rin itong nakakita ng multo at mukhang takot na takot. Bianca, okay ka lang ba? Mabilis na pinunasan ni Bianca ang kanyang mga luha at pilit na ngumiti. Opo sir. Okay lang po ako. Nadala lang po ako sa kwento niyo bilang isang ama. Sa likod ng mga ngiti ni Bianca,
Nagbabadya ang isang malaking takot at gulo sa kanyang isip. Nagsisimula ng magtagpi-tagpi ang mga detalye sa kanyang utak. Pero pinilit niyang wag munang humantong sa konklusyon dahil natatakot siya sa pwedeng mangyari. Kaya naman naging tahimik, maging ang biyahe pa uwi habang hinahatid ni Elias si Bianca gamit ang kanyang kotse. Buong araw ay malalim ang iniisip ni Bianca dahil pabalik-balik sa kanyang utak ang posibilidad na si Leo ay ang kanyang iniluwal na anak. Nang makarating sila sa tapat ng kanyang tinutuluyang bahay, pinagbuksan pa siya ni Elias ng pinto dahilan upang mas lalong manikip ang dibdib ni Bianca. Sir Elias, salamat po ulit sa paghatid sa akin. Maraming salamat din, Bianca. Hindi mo alam kung gaano mo napagaan ang loob ko ngayong araw. Ngunit laking gulat ni Bianca nang lumapit ang lalaki sa kanya at bago pa man makapagsalita si Bianca ay bigla siyang hinatak nito para si isang mahigpit na yakap. Naramdaman ni Bianca ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Amoy na amoy niya ang pabango ng lalaki na pansamantalang nagpatigil sa kanyang paghinga. Dahan-dahang kumala si Elias at may kinuha mula sa paper bag na dala niya kanina. Ipinatong niya ang isang magandang scarf sa leeg ni Bianca at maingat itong inayos. Bumili ako ng extra kanina. Naisip ko kasi na bagay din ang design na to sa'yo. Natulala si Bianca. Ramdam ang init ng tela sa kanyang leeg at ang mas matinding init sa kanyang mga pisngi. Salamat po, sir. Walang anuman. See you tomorrow, Bianca. Ngumiti ng bahagya si Elias bago sumakay muli sa kanyang kotse at tuluyang nag-drive palayo sa kanyang tapat. Naiwang nakatayo si Bianca sa ilalim ng dilim, hawak ang scarf na ibinigay ng lalaki. Habang pinapanood ang papalayong sasakyan, unti-unting binalot ng takot ang kanyang buong pagkatao. Ngayon, may malaking posibilidad na ang kanyang madilim at itinatagong nakaraan ay may kinalaman pala sa buhay ng bilyonaryo. Hindi na alam ni Bianca kung ang tuluyang paghulog ng kanyang loob sa kanyang amo ay isang tama o maling desisyon. Kinabukasan, maagang dumating si Bianca sa mansyon. Pagkatapos ng matagal na pag-alinlangan sa harap ng salamin bago umalis ng bahay, napagdesisyonan niya pa ring isuot ang scarf na binigay ni Elias kagabi. Pagkapasok niya sa sala, sinalubong agad siya ni Leo. "Good morning, Teacher Bianca! Namiss po kita!" Masayang sigaw ni Leo habang patakbong lumalapit sa kanya at mabilis na yumakap sa kanyang binte. Natawa ng bahagya si Bianca at lumuhod para pantayan ng bata. "Good morning din, Leo. Isang araw lang tayong hindi nagkita. Namiss mo na agad ako?" Kasunod ng bata ay si Elias na bumababa ng hagdan. Nang mapansin ng lalaki ang suot ni Bianca, unti-unting sumilay ang isang banayad at pamilyar na ngiti sa kanyang mga labi. Bagay nga sa'yo. Biglang nakaramdam ng matinding init sa kanyang mga pisngi si Bianca. Nahihiya siyang umiwas ng tingin at ibinaling na lang ang atensyon kay Leo para itagong kanyang pagkailang. "Salamat po, sir." "Teacher Bianca, tara na po. Nag-advance reading po kami ni Daddy tulad ng sabi niyo. Marami na po akong alam sa mga lessons natin ngayong araw." Pagdating sa loob ng study room, nagsimula na ang kanilang klase para sa araw na yon. Habang tahimik na nagsusulat si Leo, hindi mapigilan ni Bianca ang kanyang sarili na mapatitig sa mukha ng bata. Tinitigan niya ang hugis ng mga mata nito, ang bagsak ng buhok at ang bawat anggulo ng mukha nito. Siya kayang anak ko? Siya kayang sanggol na sinilang ko 5 taon nang nakakalipas para may ligtas ang pamilya ko? Ito ang mga tanong na parang isang napakabigat na bato na nakapasan sa kanyang dibdib. Kaya naman kahit natatakot at nag-aalinlangan sa kanyang gagawin, dahan-dahang itinaas ni Bianca ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang buhok ng bata. "Leo, medyo mahaba na pala tong buhok mo ngayon." Malumanay na komento ni Bianca habang pinapanatiling normal ang tono ng kanyang boses. "Opo, Teacher Bianca. Sabi nga po ni Daddy, papagupit daw po kami sa darating na Saturday." Habang abala ang bata, mabilis ngunit maingat na kumuha si Bianca ng isang maliit na gunting mula sa lalagyan sa mesa. Sa isang mabilis at palihim na galaw, nakagupit siya ng ilang pirasong hibla mula sa likod ng buhok ni Leo.
Matapos makuha ang ilang hibla ng buhok ni Leo, halos manginig ang kamay ni Bianca habang palihim na inilalagay ito sa isang puting sobre at nagmamadaling itinago ito sa pinakailalim ng kanyang bag. Ngunit biglang bumukas ng marahas ang pinto ng study room. Sa gulat ni Bianca ay halos lumaktaw ang kanyang puso sa kaba. Kakainis! Ano ba kasing problema ng lalaking yon? Pumasok si Amanda na halatang galit na galit at mugto pa ang mga mata sa pag-iyak. Hawak-hawak nito ang kanyang cellphone at dire-diretsong naglakad palapit kina Bianca at Leo. Nasaan ang papa mo, Leo? Bakit hindi niya sinasagot ang mga tawag ko? Nag-work po. Alam ko. Pero nasan siya? Sa tindi ng takot ay agad na tumakbo si Leo sa likod ni Bianca at mahigpit na humawak sa laylayan ng damit ng kanyang guro. Humarap naman si Bianca para protektahan ang bata mula sa galit ng babae. Ma'am Amanda, kalalabas ng po ni Sir Elias para sa isang importanteng business meeting sa Makati. Lalong nayamot si Amanda sa narinig. Pero bago pa man siya makasigaw muli, ay biglang natigil ang kanyang paningin sa leeg ni Bianca. Nanlaki ang mga mata ni Amanda nang makilalang scarf na suot nito. Teka nga, kaparehong scarf yun ang binigay ni Elias sa nanay niya ah. Don't tell me, si Elias din ang nagbigay niyan sa'yo? Hindi pa man nakakasagot si Bianca, ay mabilis na lumapit si Amanda sa kanya. Walang babala nitong hinablot at marahas na hinila ang scarf mula sa leeg ni Bianca. Ma'am, ano ba? Bitawan niyo po yan. Sa akin po yan. Ang kapal talaga ng mukha mong tumanggap ng regalo galing kay Elias. Sino ka ba sa pamamahay na to? Isang hamak na guro ka lang na pwedeng sisantehin kahit anong oras. Dahil sa tindi ng puot ni Amanda, nagawa niyang maagaw ng tuluyan ng scarf. Galit na galit niyang kinuha ang pambatang gunting ni Leo na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Bago pa man makagawa ng paraan si Bianca, marahas na ginupit-gupit at pinunit ni Amanda ang mamahaling tela. Bago ito marahas na itinapon sa sahig sa harap nila. Sobrang sakit at galit ang naramdaman ni Bianca habang pinapanood na masirang nag-iisang regalo na galing kay Elias. Parang may sumabog sa kanyang dibdib at akma niya sanang harapin si Amanda nang biglang umiyak ng malakas si Leo. Tama na po yan, Tita Amanda! Umiiyak na pakiusap ni Leo na mukhang takot na takot sa sulok ng kwarto. Agad naman siyang nilapitan ni Bianca para patahanin, imbis na patulan pa si Amanda. Know your place, Bianca! Huwag kang umasta na parang reyna o espesyal sa bahay na to. Dahil sa totoo lang, isa ka lang hamak na tutor na binabayaran. Kung ayaw mong mawalan ng trabaho, lumayo ka kay Elias. Galit na huling pahayag ni Amanda bago padabog na tumalikod at nagmarcha palabas ng mansyon. Naiwan namang nakayakap si Bianca kay Leo habang ang kanyang puso ay puno ng galit para sa pagpapaiyak ni Amanda kay Leo. Sa mga pagkakataong yon, mas lalong naging determinadong dalaga na alamin ang katotohanan sa likod ng puting sobreng nasa kanyang bag. 5 araw ang lumipas mula ng palihim na kumuha si Bianca ng ilang pirasong hibla ng buhok ni Leo at hawak niya na ngayon ang resulta mula sa diagnostic clinic habang walang tigil ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mga pisngi. 99.9% probability of maternity. Napaupo na lamang si Bianca sa gilid ng kanyang kama at nasapo ang kanyang muka habang umiiyak. Diyos ko, anak ko nga si Leo. Halo-halong emosyon ang lumukob sa kanyang puso. Ang batang halos mapahamak sa kanyang unang araw. Ang batang napakatalino at labis na nagpabago sa takbo ng araw niya. Ay ang mismong sanggol na dinala niya sa loob ng kanyang sinapupunan 5 taon nang nakakalipas. Kinabukasan, pumasok pa rin si Bianca sa mansyon dahil araw yon ng ika-5 kaarawan ni Leo. Puno ng dekorasyon at mga bisitang malawak na bakuran. May mga negosyante, kamag-anak at mga kaibigan si Elias na dumalo. Nang makita ni Bianca si Leo na masayang naglalaro sa gitna ng sala, hindi niya magawang makalapit. Nanatili lang si Bianca na nakatitig sa bata mula sa malayo. Gustong-gusto niya itong yakapin ng mahigpit at sabihing siya ang totoong ina nito. Pero unti-unting pumasok ang takot sa kanyang isip. Natatakot siya na baka kapag nalaman ni Leong totoo,
Malalaman din itong dahilan kung bakit niya ito isinuko noon, na baka isipin ng bata na totoong sinabi ni Amanda na ipinalit lang siya sa pera. Ang takot na yon ang naging dahilan para manatili siyang tahimik buong maghapon. Teacher Bianca, sobrang saya ko po ngayong araw. Thank you po for attending my birthday. Napangiti si Bianca at hindi maiwasang maluha. Hinaplos niya ang pisngi ni Leo na ngayon ay nakahiga na sa kwarto nito katabi niya. Basta para sa'yo, Leo. Nang magsimula ng magdilim ang paligid, unti-unti na ring nag-alisa ng mga bisita. Dahil sa labis na pagod sa paglalaro, maagang nakatulog si Leo sa kanyang silid kaya lumabas muna si Bianca sa balkonahe ng kwarto ng bata upang makahinga ng maluwag. Nakatitig siya sa madilim na langit habang dinadama ang malamig na simoy ng hangin. Maya-maya pa'y narinig niya ang dahan-dahang pagbubukas ng pinto ng kwarto. Paglingon niya, nakita niya si Elias na pumasok para tingnan ang tulog na anak. Bago ito naglakad patungo sa balkonahe kung nasaan siya. Sir Elias, pasensya na po. Naisipan kong magpahinga po muna dito bago lumabas. Okay lang, Bianca. Hindi ka naman na ibang tao para sa anak ko. Salamat, sir. Aalis din po ako maya-maya. Hindi sumagot si Elias. Sa halip, may inilabas ito mula sa kanyang likuran at maingat na iniabot sa kanyang isang paper bag. Nagtaka si Bianca kaya dahan-dahan niya itong binuksan. Laking gulat niya nang makitang isang magandang scarf sa loob. Itong eksaktong disenyo at kulay ng scarf na sinira at ginupit-gupit ni Amanda ilang araw nang nakakalipas. Napatitig si Bianca sa regalo at dahil sa tindi ng kanyang mga dinadalang emosyon mula pa kagabi, hindi niya na napigilan ang sarili na muling maiyak sa harap ng lalaki. Bianca, bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Kung ayaw mo ng disenyo, pwede natin tong palitan. Sir Elias, bakit niyo po ito ginagawa para sa akin? Bakit napakabait niyo sa akin? Bakit po ang bait niyo sa isang hamak na tutor na katulad ko? Habang hindi niyo naman magawa ang lahat nanto para kay Ma'am Amanda na fiancé niyo. Naging tahimik ang buong balkonahe. Tumingin si Elias kay Bianca nang may malalim at seryosong emosyon, bago dahan-dahang hinawakan ang magkabilang balikat ng dalaga. Dahil hindi ko naman gusto si Amanda, Bianca. Ikaw ang gusto ko. Parang huminto ang pagtibok ng puso ni Bianca sa narinig. Nung una, akala ko naninibago lang ako dahil may ibang tao sa loob ng mansyon. Pero habang lumilipas sa mga araw, narealize ko na ikaw ang nagbigay ng kulay at buhay sa bahay na to. Ang init ng pag-aalaga mo kay Leo, ang tapang mo, at ang mga ngiti mo, binago mong isang taong tulad ko. I like you, Bianca. Hindi bilang guro ng anak ko, kundi bilang ikaw. At gusto ko maging parte ka ng buhay namin ng anak ko. Higit pa sa pagiging isang guro at kaibigan. Sobrang sayang naramdaman ni Bianca sa kanyang dibdib. Pero kasabay nito ay ang matinding bigat ng katotohanang kailangan niyang sabihin. Sir Elias, masaya po ako sa narinig ko. Pero bagong lahat, may kailangan po kayong malaman tungkol sa nakaraan ko at sa tunay kong pagkatao. Bianca, anong ibig mong sabihin? Mali po ang iniisip niyo tungkol sa nakaraan ko, sir. Hindi po namatay ang anak ko. Nung nakaraang 5 taon, naging surrogate mother ako para sa isang mayamang kliyente dahil kailangan ko ng pera para sa board exam at para mailigtas sa gutom ang mga kapatid ko dahil maagang nawalang nanay namin na tanging bumubuhay sa amin. At nung isang araw, kinuha ni Bianca ang brown envelope mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Elias gamit ang nanginginig na mga kamay. Kumuha po ako ng ilang ibla ng buhok ni Leo para ipatest dahil nagkaroon ako ng kutob simula nung umamin kayo sa akin na niluwal ng isang surrogate mother si Leo. Sir Elias, si Leo ang anak ko. Ako ang surrogate mother na
binayaran ng mga tauhan mo nun. Napabitaw si Elias sa kanyang balikat matapos marinig ang lahat ng yon. Dali-dali niyang binuksan ang envelope at binasang nilalaman ng papel. Natatakot ako, Sir Elias. Natatakot ako na baka husgahan mo ako balang araw kapag nalaman mo. Natatakot ako na baka isipin niyo ni Leo na masamang tao ako dahil ipinalit kong sarili kong dugot laman sa pera nun. Mahal na mahal ko kayo ni Leo. Pero hindi ko na magagawa pang baguhin ang nakaraan ko. Kaya ngayon pa lang, gusto ko nang sabihin sa iyo ang lahat, Sir Elias. Dahil matatanggap ko naman kung magbabagong nararamdaman mo. Bago pa man matapos ni Bianca ang kanyang mga sinasabi, mabilis siyang hinatak ni Elias palapit para sa isang mahigpit na yakap. Naisandal ni Bianca ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki habang naririnig ang mabilis din na pagtibok ng puso nito. Huwag mo sabihin yan, Bianca. Hindi kita huhusgahan. Noon pa man, hindi kailanman pumasok sa isipan ko na masama kang tao. At hindi rin magbabagong pananaw na yon hanggang ngayon. Kung hindi dahil sa sakripisyong ginawa mo nun, wala si Leo sa buhay ko ngayon. Bahagyang lumayo si Elias upang tingnan si Bianca sa mga mata. Nung unang araw kong nahawakan si Leo, kitang-kita ko na napakalusog niya. Kitang-kita ko na minahal at iningatan mo ng sobra si Leo nung dinadala mo pa siya. Habang ako naman noon ang walang pake dahil sa negosyo lang umiikot ang buhay ko. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng buhay. At ikaw din ang bubuo ng pamilyang matagal ko nang ipinagkait sa kanya dahil sa mga maling desisyon ko. Nagtiis ka para sa pamilya mo. At ngayon, ibinabalik ka ng tadhana sa amin para buuin ang kung anong kulang sa buhay nating tatlo. Mahal kita, Bianca. Walang kahit anong madilim na nakaraan ng makapagbabago nun. Napatitig si Bianca sa lalaki habang ramdam ang labis na saya at pagtanggap na matagal niya ng kinakatakutan na hindi niya makukuha. Unti-unting napalitan ng totoong ngiti ang kanyang mga labi sa likod ng mga luha. Mahal din kita, Elias. Dahan-dahang inilapit ni Elias ang kanyang muka at marahang ipinatong ang kanyang mga labi sa mga labi ni Bianca para sa isang matamis at taimtim na halik ng pagtanggap at pagmamahal. Sa ilalim ng madilim na langit ng balkonahe, tuluyan ang nagtagpo ang kanilang mga puso na handang harapin ang anumang bukas kasamang kanilang anak. Mabilis ang naging takbo ng mga sumunod na araw. Walang pag-aalinlangang tinapos ni Elias ang engagement niya kay Amanda kahit pa nagprotesta ang kanyang mga magulang dahil sa negosyo. Mas mahalaga sa kanya ang proteksyon at kaligayahan ng kanyang mag-ina. Pagkatapos, magkatabi nilang sinabi kay Leong totoo. Sobrang kaba ni Bianca, pero laking gulat niya na bigla siyang yakapin ng napakahigpit ng bata habang umiiyak sa tuwa dahil ang kanyang paboritong guro ang kanyang totoong nanay. Isang hapon, naglatag sila ng picnic blanket sa malawak na hardin ng mansyon. Masayang kumakain si Leo habang nakasandal sa kandungan ni Bianca. Samantalang si Elias naman ay nakaupo sa tabi nila. Nakakasual na porma lang at bakas ang magaan ng ngiti habang nakatitig sa dalawa. Mami, alam mo po, hanggang ngayon hindi pa rin po ako makapaniwala na ikaw palang totoong mami ko. Napatigil si Bianca sa kanyang pag-aayos ng buhok ng bata at marahang hinaplos ang pisngi ng kanyang anak. Bakit naman anak? Ayaw mo ba na si Teacher Bianca mong naging mami mo? Hindi po. Sobrang happy ko po. Kasi wish ko po talaga yun. God answered my prayer po talaga. Naramdaman ni Bianca ang muling pag-init ng kanyang mga mata. Pero sa pagkakataong ito, purong kaligayahan at labis na pasasalamat na ang dahilan ng kanyang mga luha. Iniyuko niya ang kanyang ulo para idikit ang kanyang muka sa buhok ni Leo at hinalikan nito ng matagal sa noo. Salamat, Leo. Salamat dahil tinanggap mo si Mommy. Dahan-dahang gumalaw si Elias palapit sa kanila at niyakap ang mag-ina. Sabi ko naman sa iyo, Bianca, ikaw lang kulang sa buhay namin. Ngayong nandito ka na,
Hindi ko na kayo hayaang mawala pa sa akin. Tumingin si Bianca sa kanyang mag-ama, sa lalaking lubos niyang minamahal at sa anak na matagal niyang iniyakan sa kanyang mga panalangin noon sa dilim. Sa wakas, ang kanyang masakit na nakaraan ay nagbunga ng isang kumpleto, tahimik at masayang pamilya na habang buhay niyang aalagaan at iingatan. Isang dekadang mabilis na lumipas, 10 taong puno ng kaligayahan, tahimik na pamumuhay at walang katapusang pagmamahal ang tuluyang bumalot sa loob ng mansyon ni na Elias at Bianca. 14 na taong gulang na si Leo ngayon. Pero sa kabila ng kanyang pagiging teenager, nanatiling kanyang malambot na puso at ang hilig sa pagngiti. Sa mismong sala kung saan siya dating tumatakbo noon, kasalukuyan niyang kaagaw sa paglalaro ang kanyang 4 na taong gulang na kapatid na babae na si Chara. "Kuya, catch me!" Masayang tili ng maliit na si Chara habang patakbong lumalapit kay Leo, bitbit ang isang pirasong laruan. Mabilis naman siyang sinalo ni Leo at binuhat ng mataas na nagpatawa ng malakas sa bata. "Naku, bigat na ng baby girl namin. Mukhang kailangan mong magbawas ng pagkain mamayang merienda." Nagtawanan ng magkapatid. Nakahilig naman si Bianca sa balikat ni Elias habang masayang pinagmamasdan ang kanilang 2 anak mula sa malawak na sofa. Kahit lumipas ang 10 taon, walang pinagbagong kanyang kagandahan. Lalo na ngayon na payapang-payapang kanyang puso sa piling ng kanyang pamilya. Ang bilis talaga ng panahon, Bianca. Parang kailan lang nung dumating ka sa buhay namin para maging guro ni Leo. Natawa ng mahina si Bianca at hinawakan ng kamay ni Elias na nakapulupot sa kanya. "Hindi ko nga inaasahang may in love sa akin ang boss ko." Narinig ni Leo ang asaran ng kanyang mga magulang kaya naglakad siya palapit sa sofa habang karga pa rin ang kanyang kapatid. Naupo siya sa kabilang dulo at dahan-dahang ibinaba si Chara sa kandungan ni Bianca. "Mommy, Daddy, narinig ko yun. Pero kahit ilang taon pang lumipas, hindi ko ipagpapalit ang araw na pumasok ka sa buhay namin. Ang saya ko po na tinupad ni Lord ang hiling ko nun." Naramdaman ni Bianca ang pamilyar na init sa kanyang dibdib. Hinila niya si Leo para sa isang mahigpit na yakap, habang si Chara naman ay nakikisiksik sa gitna nila. Mabilis ding niyakap ni Elias ang kanyang mga anak at asawa. Ang nakaraan na puno ng sakripisyo at mga maling akala ay tuluyan ng natapos. Ang natitira na lang sa kanila ay isang buo, masaya at perpektong pamilya na binuo ng tadhana at pinatibay ng totoong pag-ibig. Ang tunay na sakripisyo para sa pamilya ay hindi kailanman dapat husgahan dahil ito'y nagmumula sa malalim na pagmamahal at pagtitiis. Gaano man pilitin ng ibang tao na manipulahin ang sitwasyon o manira ng pagkatao, ang katotohanan at ang busilak na intensyon ang palaging mananaig sa huli. Gagawa ng paraan ng tadhana upang pagtagpuin at ibalik sa atin ang mga mahahalagang tao na sadyang nakalaan para sa ating buhay. Sa huli, ang isang tunay na pamilya ay hindi nabubuo dahil sa isang perpektong simula, kundi sa pamamagitan ng tapat na pagtanggap at wagas na pag-ibig. Magandang araw po sa lahat.